Everybody say, praise the Lord! Madayon yun ang kadaugan sa atong Ginoong Hesukristo. Madayon yun ang iyang pagbalik in majesty. Madayon ang tanan nga gisulti sa iyahang pulong labi na sa iyang pagbalik. So therefore, kay madayon mangyud kini, gikinahanglan dili gyud nato lungan, di gyud nato undangon ang atong pagpangandam sa kanunay. Kay anytime kini mahitabo sa atong kinabuhi, either by death or by life. Mao bitaw ingon si Pablo, buhi man ta o patay man ta, gikinahanglan iyata sa Ginoo. Kay iyatang pagakwaon gikan sa lubnganan, gikan sa atong lawas nga pisikal. Iyatang lalinon didto sa iyahang presensya sa iyang gingharian. Praise the Lord! So, dayon ang kapakyasan ni Satanas. Dayon ang kalaglagan ni Satanas. Dayon. Muna, di kita muuban niya. Ayog-yog, duyog niya. Dayon ang hukmanan sa mga dili matarong ngadto sa linaw sa kalayo. Di gyud ta mag-uban-uban nila sa ilang mga dili pagkamatarong nga binuhatan. Kaya therefore, sa buhay natin, tuloy ang pagbalik ni Kristo na matagumpay. Kasi ang kanyang kaharian is unshakable kingdom. Tuloy kahit paman ang kanyang pangako sa mga tapat na namatay sa kanya at tapat na nabubuhay pa para sa kanya. Kaya wag nating pakulangan, wag nating pakundanganan, wag nating panghinain ang ating pagpatuloy sa kahandaan ng ating buhay kaligtasan. Praise the Lord! Mismo ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, sila yung mga saksi kung paano ipinahayag ni Kristo, Jesus, ang kanyang majesty, ang kanyang power. Basahin natin yan. 2 Peter 1:16. Praise the Lord. For we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Tingnan mo yan. Hindi tayo sumusunod sa napakagaling na pagka-imbento ng mga kwento. Parang kwento ni Juliet, sino yung kapartner ni Juliet? Romeo. Parang kwento ni Pinocchio, parang kwento ni sino yung sapatos na na nawala? Cinderella. Ang ganda kung tingnan mo yung kwento nila, cunningly devised fables. Pero in reality, it is not true. Kathang isip lang yan ng tao na magaling na pagkagawa. Pero ibahin natin sa ating Panginoong Hesukristo, this is real. Ito ay totoo. Ito ay tunay. Ito ay mangyayari. Kaya, therefore, gawin din nating totoo ang ating paghahanda. Gawin din nating tunay ang ating pananampalataya sa Kanya. Huwag natin itong pakawalan. Kaya nga sinabi dito, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ. Kailangan ipaalam natin ito. Kailangan ikwento natin ito. Kailangan natin itong i-share ang kanyang kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan? Kapangyarihan na hindi magpakailan pa man matatalo ng kanyang kaaway. Anong kapangyarihan? Kapangyarihan na nag-uphold sa lahat ng mga ginawa niya sa sanglibotang ito. Kapangyarihan ng Diyos.
at ang kanyang pagbalik, the coming of our Lord Jesus Christ, kailangan ipaalam ito na ito ay mangyayari at matutupad. Dahil ito ay nakasulat, dahil ito ay kanyang pinangako, dahil ito ay kanyang pinahayag, matuman ning tanan. O ang tanang kabakakan ni Satanas, ang tanan nga dili mo tuo dinha kaniya, papaulawan silang tanan. Ikaw, gusto ka mo uban dito sa mga mapaulawan? Ayog tuo. Gusto ka mo uban dito sa mga mapaulawan? Ayog tuman sa iyahang gisugo. Wala man siguro gusto mo himo ni anak mapaulawan. Pero kung dili ta magmakusganon dinha sa atong buhing Dios, kung giunsa nga nadala si Adam ug si Eva sa gahom sa kangit-ngit, mahitabo po na sa atong kinabuhi. That's why giingon bitaw dinha, be strong in the Lord and in the power of His might. Magmakusganon ta dinha sa Ginoo. Dili magmakusganon sa laing bahin. Magmakusganon ta dinha sa atong buhing Dios. Magpakalakas tayo diyan sa ating Panginoon. Because that is the only way we can overcome His enemy. His enemy is our enemy. Ang kaaway ng Diyos, kaaway natin. Kaya, therefore, sinabi dito, but we're eyewitnesses of His majesty. Ilang beses na ano yan? Yung nag-transform si Jesus Christ. Makita na nila yan Yung majesty. Ano ibig sabihin ng majesty? That is glory. That is kingly. Diyan lang yan maa-address sa divine God. The majesty of His glory. Nakita, eyewitnesses yung mga disciples na yan. Sila yung mga saksi sa pinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Personally, nakita talaga nila yan. Ano pa yung mga experience nila? Basa. Hebrews 1 verse 3. Praise the Lord. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Yan. Who being the brightness of His glory. Nakita nila yan Tingnan mo tuwing merong vision or panaginip dito sa atin. Pag si Lord Jesus Christ ang nagpapakita, hindi makita ang muka because of the brightness. Because of the glory. Walang mukang makita. Brightness lang, liwanag lang. Ganun. The same glory which the disciples have seen, the same glory which He showed to His people at this present time. The same glory that shall be seen someday. Praise the Lord. Hindi yan magbabago. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Huwag mong sabihin, may nakaupo sa gitna, tapos siya nakaupo sa kanan. Mali yan. Right hand, that is symbol of power. Right hand, that is the symbol of strength. Uupo siya sa kanyang trono with His strength and power. Wala na ibang nakaupo sa trono, isa lang. Ang Diyos lang na lumalang sa langit at sa lupa na nagpakatawang tao. Kaya I was able to share the verse na inumit ng maraming Bible versions na mga modern na mga Bible. Kaya huwag kayong maggamit ng Bible kung hindi King James Version. Kung meron man kayong Bible na hindi King James Version, lagi inyong basihan sa King James yan. Para makorek ang mga mali. Imagine that.
Ayaw ni Satanas ipakilala. Kaya inumit ni Satanas. Ano yan? Basahin yan sa isingit lang natin ito. 1 John 5:7. Sige po. Praise the Lord. Who is he that overcometh the world, but he that believeth? Oh? Sorry. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yan. Ambot lang kung sa Bisaya, nabutang ba din ha? Basahan daw, Brad Sam. Wa niyo madala kisa na Bisaya diha? Sister Lilia? Wala. Ayon, kay Melvin. Sige. Sa Lord. Ah, 1 John 5:7. Oh, tanawa. Putol. Kulang. Wala gi-identify ang tinuod. Kaya, therefore, kaya nga sabi diyan, you worship, you know not what. Nagsimba mo kailakin sa inyong ginasimba. Isa lang na sila. Isa lang yan sila. The Father, the Word, and the Holy Ghost. Isa lang yan. Nabubuo yan kay Lord Jesus Christ. Isa lang talaga yan. Isa lang kasi ang Diyos. Ayaw ni Satanas. Kaya nga sinabi diyan yung kanyang pagka-Godhead. Nireveal niya. Oh, saksi ang mga disipulo. Sila yung saksi. The majesty of His glory. Praise the Lord! Kaya kung sila yung mga witnesses, let us witness the same witness which the disciples did witness. The same, walang kaibahan, huwag nating baguhin. Huwag tayong tumulad dyan sa iba na ang pagkilala nila kay Kristo, tao. Hindi nila i-consider na nagpakatawang tao. Iba yung tao, iba yung nagpakatawang tao for a purpose. Actually, ang pagpakatawang tao ni Kristo sa sanglibutang ito, ginawa niya yan 100% para sa mga tao, para niya ma-redeem by His death. Hindi man siya mamatay kung hindi siya magpakatawang tao. Hindi man tayo ma-redeem kung walang magpakamatay na katulad sa ating Panginoong Hesukristo. So in order to redeem us, nagpakatawang tao ang Diyos. Kaya magtaka ka, isang virgin, ginamit ng Diyos, hindi ginilaw ng lalaki na buntis. Because nung gusto ng hiwalayan ni Jose, gusto ng bulagan unta ni Jose, kay nagluib daw kuno, si Maria niya, nga na naman ta sila'y plano nga magminyo sila, betrothed already, nagmagdos man hinoon. Sa diha nga naghuna-huna si Jose nga iyan na lang bulagan sa sikreto, di niya ipadayag, kay gusto po niya i-respect ang si Maria. Naghatag ang Diyos kaniya og damgo. Jose, ang gimagdos sa imong asawhonon, iya na sa Holy Ghost. Holy Ghost. Praise the Lord. That is of the Holy Ghost. Father, Word, and Holy Ghost. Word became flesh and dwelt among us. Isa ra na sila. Ingon pa ni Philip, Lord, show us the Father. Ingon pa ni Lord Jesus, Philip, dugay na kang nag-uban-uban nako o pakakailan nako. Kinsay nakakita nako, nakakita sa Amahan. Because I and my Father are one. Praise the Lord. So, magkaiba lang sila ng role. Oh, tulad nito. Ang tawag nito is baso. Ha? Or mug. Oh, sige, mug. Hindi baso. Hindi, biro lang yan. Ha? Oh, Bisaya, manggod ko. Baso o mug. Sige, mug.
Oh. Ang handle, magkaiba sa katawan. Di ba? Ang bibig, magkaiba din sa handle at sa katawan. Pero isa lang sila. Praise the Lord. So, ganun din ang Diyos. Wonderful kasi ang Diyos eh. Kung gustong gawin ng Diyos, maging milyon siya, pwede niyang gawin. Buti lang, 3 lang. Praise the Lord. Makapangyarihan siya eh. Kaya nga mayroong nagtanong sa akin doon na pastor, unsay may inyong pagtuo kay Kristo Jesus, Diyos tao. Because Diyos. O katunian ni siya sa kalibutan, kinsa may Diyos sa langit, siya gihapon. Kisa manday. Nabuday lain. Praise the Lord. Di ba God is in everywhere? Praise the Lord. Ingon pa ni David, when I go to hell, you are there. If I go to heaven, you are there. If I am here, you are still here. God is in everywhere. Praise the Lord. Bisag asa ang buhing Diyos. Muna amazing. So, sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, talagang masusunod yan, mangyayari yan. Kaya nga doon sinabi na God will bring to nothing the understanding of the prudent. Papahiyaan ng Diyos ang mga matatalino na nagmapakatalino sa kanilang sarili na ayaw maniwala sa Kanya. Kasi lahat ng kanilang mga pangarap sa buhay, lahat ng kanilang mga minimithi at yung kanilang mga iniisip, mga guni-guni, lahat yan ay mapapahiyaan yan sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, that God is really faithful and true to all His words. Ina-uphold niya ang lahat ng bagay by His words. Praise the Lord! At lahat ng mga kasinungalingan ni Satanas, lahat yan. Kaya pag mag-mention ako kay Satanas, huwag kayong magalit. Huwag kayong mairita. Ini-expose natin siya. Yung gobyerno, sino ba yung ina-expose nila? Yung gawa ng kaaway. Para walang sumunod sa kanila, para walang magpa-deceive. Bakit may mga whistleblowers? Para makita, mabisto ang lahat ng mga kalukuhan, ng mga gumagawa ng kalukuhan. Nakasulat din niya sa Bible. Alam nga wag nating i-mention si Satanas. Baka maya-maya, wala ka nang alam kay Satanas, anong operation niya, baka ma-deceive ka. We have to expose his device, and we have also to show the righteousness of God. Dalawa lang kasi ang makapangyarihan dito sa mundo. God and the devil. Bakit? Because that devil created as an archangel of God. Makapangyarihan yan. Pero hindi yan pwedeng lalampas. Hindi yan pwedeng hihigit sa nag-create sa kanya. Huwag magpa-deceive sa kanya. Dito tayo sa Creator. Dito tayo kay Lord Jesus Christ. Praise the Lord! Diyan tayo manindigan sa Kanya. Basa pa, Jude 1:25. Praise the Lord. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Yes. Isa lang. To the only wise God. Kaya nga wise God ang tawag sa Kanya eh. Dahil mahimo niya ang tanan kung unsay iyang gustong himoon. Gusto niya magpakatawang tao, mahimo niya. Gusto niyang mabanhaw, mabanhaw siya. Gusto niyang mukaya, balik dito sa iyahang gigikanan, mahimo niya. Gusto niyang mubalik dinhi sa yuta para kwaon ang iyang mga faithful, mahimo niya. Si Satanas, unsa may iyang mahimo be? Di gani siya kasagang sa parusa nga ipataw sa Dios kaniya. Ang iya lang mahimo, dalhon ka sa impyerno. Ang iya lang mahimo, damay-damayon ang tao, padulong sa impyerno. Muna ang tao, dili gani masimbahon o kinasing-kasing mga lagad sa atong buhing Dios. Kini bitang giingon nga,
Bulahan ang tao nga wa maglakaw sa tambag sa makasasala, ni nagtindog sa dalan sa mga dautan, ni naglingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Apan ang iyahang meditation, asa man ang meditation sa Bisaya? Pamalandong. Apan siya nagapamalandong sa imong balaod adlaw o gabi. Sa ato pa, dili kay adlaw ka lang balaan, pagkagabi di ka na balaan. Himuon nato ang adlaw ug ang gabi balaan ta. Pinaagi sa balaang pulong sa Dios. Therefore, inyo nang i-meditate. Praise the Lord. Kay dili gani mo na i-meditate, lahi ang mosulod sa imong utok, lahi ang mosulod sa imong huna-huna. Kinsa man to? Ay ang kaaway. Kayon mo diri sa Bible. Naalala niyo dito sa banal na salita ng Diyos. Na mayroong taong possessed by the devil. Na-cast out ang evil spirit. Tapos sabi ng evil spirit, teka. Tingnan ko kaya yung tao na pinasukan ko na doon ako galing sa kanya. And that devil, expecting that there is somebody already took over of that person. Meron nang nag-take over. Pagtingin niya, bakante. Wow! Vacant. Sabi niya, available. Okay, ito ang gawin ko. Babalikan kita. At mag-imbita ako ng 7 pa na masamang espiritu para lalo kaming rarami. Kaya ganon, walang tao sa sanglibutang ito na hindi papasukan ng dyablo. Maliban lang yung meron ng laman. Kaya ang buhay natin, punuin natin ang ating puso at ating pagkatao at ating isip, araw o gabi, sa kanyang banal na salita. Para hindi na maka-occupy si Satanas. Praise the Lord! Sino ang karamihan nagsisuicide ng mga tao sa sanglibutang ito? Ano ang kanilang attitude? Ano ang kanilang reaction bago sila mag-commit ng suicide? Di ba nakatunganga? Bakante. Pasukan niya ng demonyo. Pagpasok niya, hindi na niya makontrol sa sarili niya. Tuloy ang bigti. Makita na lang nakahang lifeless. Makita na lang bumulagta na doon sa ground floor ng building kung saan siya tumalon. Overcame by the evil one. Kaya wag nating i-ignore ang Word of God. Kailangan day and night magpakapuno ka sa kanyang banal na salita. But His delight is in the law of the Lord. Yan ba ang buhay mo? Ang delight mo nasa law of the Lord, nasa batas ng Diyos? O baka naaasungutan ka sa batas ng Diyos? Wag yung Bible na yan. Marami akong gawa na matatamaan, hindi na ako mag-enjoy. Ayaw ko yung batas ng Diyos. Kasi naliligaya pa ako sa mga kalukuhan ko sa sanglibutang ito. So, ibig sabihin yan, ayaw mo ng salita ng Diyos, dahil ayaw mong madisturbo yung nasa loob ng katawan mo, huwag mong antayin. Matapos yung grace period sa buhay mo. Walang taong hindi namamatay, walang taong hindi tumatanda, walang tao na hindi ma-terminate sa sanglibutang ito. Darating ang panahon, kung hindi pa babalik si Jesus, maubos tayong lahat dito. Praise the Lord! Saan ba pala tayo papunta? Siyempre, kunin ka ng Panginoon. That is the reality. Expectation versus reality. Do not expect that you can live too long dito sa sanglibutang ito. Kaya, kung meron mang ginawa ang Diyos na solusyon, kung meron mang ginawa ang Diyos na para hindi tayo malubusan ng, alam mo yung word perish? Wala nang naiwan. Patay pa physical mo, patay pa spiritual mo, that is perish. Pag sinabing perish, ubos, wala nang naiwan. Itong ating physical na katawan, this is already bound to be terminated
Papunta yan lahat doon. Pero meron pang naiwan, yung kaluluwa. Yun ang dapat hindi madamay doon sa second death. Dapat yan ay maligtas. Kung gusto mong maligtas yung spirito mo, yung kaluluwa mo na nagbibigay ng buhay, then maghanda ka na sa pagbalik ni Kristo, maghanda ka na sa kamatayan. Bago ka mamatay, ligtas ka. Hindi natin alam talaga kailan yan mangyari sa buhay natin. Kaya, the only wise God, our Savior. Wala nang ibang Savior. The only wise God. Wala nang ibang Savior. Si Jesus Christ. Be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Yes. Wala nang nauna sa Kanya, wala nang susunod sa Kanya. He is the only one. Basa pa, 1 Timothy 1:17. Praise the Lord. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Yan. See? King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. So, kung paano niya ginawa ang universe from the start, paano niya ginawa nagpakatawang tao, paano siya ascended back into heaven, paano siya nag-promise babalik siya dito para i-claim ang kanyang mga faithful children, kung paano siya babalik for the second stage to reign, the millennium year, reign of Christ here on earth, para magbigay ng chance doon sa mga naiwan. At kung paano niya i-divide, i-resurrect ang lahat all together. Yung second resurrection, i-resurrect lahat. Those who have done evil shall be thrown to the lake of fire. Those who have done good shall be resurrected unto life everlasting. Eh, paano yung kasali sa second resurrection? Wala nang power ang second death doon. Paano yung nakasali sa rapture? Wala nang kapangyarihan ang second death doon. Basta nakasali ka dyan. Praise the Lord! Ngayon, saan tayo na sasakop? Hindi pa naman dumating yung first resurrection. Hindi pa man dumating yung second coming ni Jesus in the sky. Yun ang ating, doon tayo mag-booking. Huwag ka magpahuli. Praise the Lord! Doon ka magpa-booking. Huwag mo na isipin yung mga nakakasagabal sa kaligtasan. Mag-decide ka na. Huwag ka nang, minsan kasi may mga tao ba, abala pa sa mga bagay-bagay na nakakahadlang sa kaligtasan. Wala, wasting time yan. Do not waste your time. Kailangan kung meron pang nalalabing buhay natin, i-ano mo na yan 100%, i-offer mo na yan sa Panginoon. The rest of our time must be spent for the Lord only, para lang sa Kanya. Para sa ganon, yung blessed assurance na inawit natin, matupad yun sa buhay natin. Praise the Lord! Di ba nagsabi si Lord Jesus, be of good cheer, for I have overcome the world. To whom He is referring? Alam nga man, daigin niya yung sarili niyang creation of creatures. Meron dito na daigin niya si Satanas. Pero sabi niya, I have overcome the world. Be of good cheer, for I have overcome the world. Sinabi niya rin siguro doon sa langit sa mga angels na tapat, be of good cheer, for I have overcome the heaven. Dinaig niya yung kaaway niya sa heaven, dinaig niya yung kaaway niya dito sa sanglibutang ito. Kaya sabi ni Jesus, pili kayo. You choose the world, you have tribulation. Who caused tribulation? Sin, led by the devil. Or dito kayo sa akin, you have peace. Praise the Lord! There is peace because I have overcome the world.
Kaya sa buhay natin, magpakalakas tayo sa Panginoon. Sometimes, if I can recall, or if I recall, those past na aking experience, how God delivered me from the mouth of the lion. Ito si Pastor Chito Tikalon. Ano sa mana siya tukob og layon o leon? Baba mo kabalo kining mga tentasyon sa atong kinabuhi. Baba na sa leon. Nga gusto mo tukob nato. He is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kung ma-recall nimo giunsa ka pagluwas sa Dios. Makaingon ka gyud sa imong kaugalingon. Truly, he is stronger than the enemy. Truly, he is mightier than the enemy. Ngano man, kaya naluwas man ka. Nagmakusganon man ka sa Ginoo. Wa man ka nagmaluyahon. Ayaw gid pagluya-luya sa Ginoo. Kay kung sa temperature pa, muhina ang imong temperature kainiton sa pagpangalagad sa Dios. Nya, muhinay-hinay kakusog ang temperature ang kainiton sa imong unod sa pagtilaw o sa pagkaon sa mga butang nga gibawal sa Dios. Base yun niya mahitabo. Mutaas pa nag temperature ang imuhang unod kaysa diri sa espirituhanon nga bahin unsay mahitabo niya. Mana madungog na lang nimo, mabalitaan na lang nimo. Bye-bye Jesus. Wala na. Kaya sa atong kinabuhi, sa buhay po natin, hawak ni Jesus yung katagumpayan. Without Him, we can do nothing. Kaya magpakalakas tayo sa Panginoon. Hindi sa ating sarili. Basa, 1 Chronicles 29:11. Praise the Lord. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Yan. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory. Gusto mong maging matagumpay? Kanya ang victory. Gusto kang magmatagumpay na hindi ka mapahamak doon sa kahatulan, sa kalaglagan ng iyong kalag? Siya yung victory. And the majesty. Hindi mawala yung majesty ng Diyos. Siya yung king forever. Unlike kay Satanas, dati, he was clothed with majesty as one of the archangel of God. Nahubaran yan, napalitan niya ng ugliness. Pero ang Diyos never. Kaya huwag lumaban sa Diyos. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Iyahatanan. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Walang makabagsak sa Kanya. Promotion neither cometh from the west nor from the east, but God is the judge. Siya lang yung nag-iisa na rewarder. Kaya ngayon, gusto ng Diyos sa buhay natin na gusto man kaya nating makasali sa rapture. Gusto man kaya nating makasali sa first resurrection. So anong advice sa atin lahat? Basahin natin. Atong basahon. 1 Thessalonians 4:1-3. Praise the Lord. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as you have received of us, how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. 4. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. Yes. Maghanda tayo. Na pagbalik ni Lord Jesus Christ, we possess our vessel in sanctification and honor.
In sanctification, never been touched, never been kissed by others, but it is being prepared for someone whom you are waiting for. And honor, because you are not defiled, so you are honorable. Protectionan mo yung honor, wag sirain yung honor mo. Protect it. Pag ano mo yan, panindigan mo yan, panindigan natin yan. So, ang sinabi dito, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. What is that commandments? For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. This is not necessarily fornication na ano paman. But this fornication, ito yung pagsira mo sa iyong kaligtasan. Because God cannot receive you if you are not spiritual virgin. Hindi ka tanggapin ng groom kung ikaw ang bride, kung hindi ka spiritually virgin. Ibig sabihin yan, while waiting of His coming, huwag kang magpagalaw sa iba. Sino yung maggalaw? Karibal ng Diyos. Sino yung karibal ng Diyos? Si Satanas. How can Satan fornicate with someone? Dadalhin niya sa tukso, sa pagkakasala, sa batas ng Diyos. Pag ganon, nadala ka, so you engage your life with the devil, you are already committed fornication in the eyes of God. Bakit? Hindi mo dinipinsahan ang kaligtasan sa buhay mo. Hindi mo dinipinsahan ang pag-rapture. Hindi mo dinipinsahan ang first resurrection sa buhay mo. Hinayaan mong masira ang kaligtasan sa buhay mo. Kaya that is the real meaning of sanctification, that you must abstain fornication, that you must protect your salvation, being sinless. Praise the Lord! Ganon. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na magawa natin yan. Jesus said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." Praise the Lord. Huwag kang magnegatibo. Tao lang ako. Imposible yan. Hindi yan mangyari. With men it is impossible, but with God, nothing that is impossible. Kulang ka lang ng faith sa Diyos. Kulang ka lang ng pag-ibig sa Diyos. Kulang ka lang sa Kanyang mga banal na salita. Kaya meron pang bakanti sa utak mo, sa puso mo na ibang klaseng timplada ng uri na pag-iisip na sumasalungat lagi sa banal na salita ng Diyos na dapat magligtas sa iyo. Pag hindi mo i-fill up yung buhay mo sa Word of God, Word of Truth, tapos meron pang bakante, may maghalo-halo, may magsawsaw pa dyan na negatibo. Maano mo man yan? Ma-feel mo man yan. Kasi the moment marinig mo yung Word of God, ano man yan? Contradict. Contradict yan lagi. Pero kung puno ka ng Word of God, dahil you offer your life to God 100%, Lord, kayo na magmaniho sa buhay ko. Kayo na magpiloto sa buhay ko. Lahat ng Word of God na marinig, mababasa mo dito. Walang magkokontradict sa utak, sa puso. Puro ka lang yes. Puro ka lang amen. Puro ka lang hallelujah. Puro ka lang praise the Lord. You agree always with God. So if you walk with God, you agree with God, anong mangyayari sa buhay mo? God will take you up. Kukunin ka talaga ng Diyos. Praise the Lord. Ngayong nangyari kay Enoch. Enoch walked with God because he agreed with God. And he was not found because God took him.
He was not found among the sinners. He was not found among to be thrown to the lake of fire. Dapat di ka na makita dyan. Kaya ganun po, ka-importante. Gusto mo na walang mag-oppose sa Word of God sa buhay mo? Punuin mo ang isip at puso mo sa Word of God. Bakantihin yung lahat ng mga negatibo, tapon lahat yan, basura lahat yan. Para hindi ka sa little leaveneth the whole lump. Kailangan wala talaga yan. See, tinuturuan tayo how to walk. To abstain fornication because we have to maintain the sanctification. We should know how to possess the vessel of God in sanctification and honor. Ngayon, magtingin ka sa sanglibutang ito. Iba ang mentality ng sanglibutang ito. Iba ang sistema ng sanglibutang ito. You try to share this message to them, they cannot accept it. Sabi dyan sa Bible, pagkat ako'y tao lamang. Saan man yan sa Bible? Hindi mo mapakita kung saan sa Bible. Yung pala, versikulo ni Taning. Puro justification ang ginagawa ng mga tao sa mundo. Hindi pwede, ako'y tao lamang. Talagang tao lang ako. Sadyang pinanganak na makasalanan. Tingnan mo yan. Did God made Adam and Eve as a sinner? No. God made them in the image of God. Who did it nga maging makasalanan sila? The enemy. That's why Jesus came to destroy the work of the enemy. So you have to conform the mind of Christ or the purpose of God. If He came to destroy the work of the enemy, you too must destroy the work of the enemy. Praise the Lord. Hindi kayo bubuhayin mo lagi yung mga inom gamayng bino, tambal sa kuto-kuto. Bersikulo sa mga palahubog. Using the Word of God to justify their sins. That's wrong. But let us use the Word of God to make us righteous. Gamitin natin yung Word of God para maging matuwid tayo. Hindi kayo gamitin mo yung Word of God to justify your sin. Hindi yan. There is no more cloak for our sin. Wala nang tabon. Hinayag na yan ng Word of God, so hate it, denounce it, forsake it, then welcome the Word of God. Para sanctified ka lagi. Basahin natin. Romans 12 verse 2. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yes. Ano ang pinoprove ng sanglibutang ito? Ng mga tao, ng mga ayaw maniwala kay Kristo. Ang pinoprove nila, ganito. Kahit gagawa tayo ng kasalanan, God is good all the time. Yan ang pinoprove nila. Ano pa? Magawa tayo ng kasalanan, magsisi lang tayo. Anyway, si Satanas bitaw, kung magsisi, patawarin. Gumagawa ng statement na contradict naman sa Word of God. Saan kaya galing yun? Siyempre, from the air. Anong klaseng air yun? Black air, yun yung masamang espiritu. Nagko-contradict lagi sa truth of God. Kaya kung hindi natin pasukin talaga itong katotohanan ng Diyos, madideceive ka sa falsehood ni Satanas. Kaya mabilis tayo sa katotohanan ng Diyos. Praise the Lord! Dami ko nang na-encounter ng mga religious people. They used to prove na kahit kagawa ng kasalanan, ligtas pa rin sila. Mali. Anong gusto ng Diyos i-prove natin? Yun na. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good. This is the good one, which God commanded us. This is the good one which Jesus showed to us. This is the good one. Ano mo yung pinakita ni Jesus Christ? Wala nang lugar ang kasalanan sa buhay ng tao. Go and sin no more. He destroyed the work of Satan sa buhay ng tao. Wala na yan.
If any man be in Christ, you will be a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. He that shall endure unto the end shall be saved. The saved shall be saved. So, erase na lahat ang gawa ng masamang espiritu. Anong sabi ni Paul? Kung yung dinestroy ko at tinayo ko uli, I made myself a sinner. Yung sinira ko na at binalik kong itinayo, naging makasalanan ang buhay ko. Sinira mo na yung kasalanan, itatayo mo na naman. That is not the way na turo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So be not conformed. Praise the Lord. Huwag mag-conform sa mentality ng sanglibutang ito. Let us prove what is that good. Let us prove what is acceptable. Let us prove the perfect will of God. These three, yung tatlo na yan ang i-prove natin every day sa buhay natin. Praise the Lord! Ganun. Prove mo yan. So, basahin natin. Meron ditong, bakit we have to prove what is good, acceptable, and perfect will of God. Basa, 1 John 2:17. Praise the Lord. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Yan. If you conform to this world, you will pass away together with the world, with the lust. But if you do the will of God, you will abide forever with God. That's why yung mga verses kanina, yours is the power, the kingdom, the glory, the honor forever. Gusto kang makasama sa Diyos in His kingdom forever? Dito ka. Maggawa ka sa Kanyang kalooban. Whosoever doeth the will of the Father abideth forever. Praise the Lord! Meron ditong example na fornicator. Magtaka ka, why is it his sin being charged as a fornicator? When in fact, there was no fornication that happened with our two naked eyes. Basahin natin yan. Hebrews 12:16. Praise the Lord. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Yan. Tinaguriang siyang fornicator. Bakit? Dahil lang sa pagkain, bininta niya ang kanyang birthright. Ano ba yung birthright na yan? Malaman natin yan, what is birthright. Basahin natin ang aktual na kasaysayan. How Esau sold his birthright. Basa, Genesis 25:31 hanggang 34. Praise the Lord. And Jacob said, Sell me this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day. And he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob. And Jacob gave Esau bread and pottage of lentils. And he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Yan. Sabi ni Esau, what is the use of birthright of mine when I am already in the point of death? Eh ito si Jacob, masyadong matalino. Sabi niya, ganun ba? Sige, bigyan kita ng pagkain in exchange. Ibenta mo sa akin yung pagkapanganay mo. Pumayag naman si Esau. O sige, bigyan mo ko pagkain. Sa'yo na yung birthright. So, Esau despised his birthright. Hindi niya alam anong meron doon sa birthright na yan. Kaya maraming mga tao sa sanglibutang ito, mas gusto pa nila patagbawon ng ilang unod sa kalayawan ni ini nung ka sa kaluwasan sa ilang kalag. Musugot sila, musalom, muglangoy-langoy sa kasalanan, bahalag mawala ng kaluwasan.
So you despise salvation for the sake of your flesh. So, fornication, spiritual fornication, wala na eh. Ang kaligtasan already taken from him. He despised salvation in his life. Kaya, mag-ingat tayo. Baka maya-maya may offer si Satanas. Tulad nung nangyari sa Jacama. Ang iba, inaagaw yung dapat doon mag-under. Baka ngayon, mangyari din yan sa inyo. Sulutan na kayo ng sulutan dahil sa pera. Huwag yung gawin yan. Sa maliit lang na bagay, magkagawa ka ng kasalanan. Huwag. Kaya minsan may magpaalam dito sa akin, Pastor Chit, pwede ba yung tithes ko, bigay ko doon? Out of my gratitude and out of my kindness. Sige, para matulungan mo yung nandoon. Huwag kang, hindi, pwede. Akin yun eh. Huwag tayong swapang. Kung ano yung para sa tao, bigay sa kanya ang privilege. Praise the Lord. Hindi tayo mamatay. Lalo pang masihan ng Diyos. Basihan lang yan ha, sa financial na mga bagay ha. Dahil sa pera ba? Iano mo na lang yung kapwa mo, sagasaan mo na lang, yatakan na lang nimo. What is due to her or to him, para na sa iya ha. What is due to you, para po na sa imo ha. Praise the Lord. So, kaya ganun sa buhay natin. Do not despise your salvation because of gain of the worldly gain. Huwag talaga. Never mong gawin yan. Mag-ingat po tayo. Tatlo kasi yan eh. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. At yung greediness, covetousness. Huwag. Kailangan lahat gawin natin malinis. Praise the Lord. Sa harapan ng tao, lalo't na sa harapan ng Diyos. So, ano palang meron doon sa birthright na hindi alam ni Esau? That is eternal life. That is salvation. That is to inherit the kingdom of your heavenly Father. Kaya ang tawag sa mga ligtas, this is the congregation or the church of the firstborn. Lahat tayo firstborn in the eyes of God, basta ligtas ka. Kasi ang firstborn lang ang mag-inherit sa kayamanan ng kanyang ama. Kahit ipinanganak kang bunso, kalawa, tatlo, hindi ka panganay, but spiritually, nagsikap ka para sa kaligtasan mo, in the eyes of God, you are firstborn and you will inherit the kingdom of God. Praise the Lord. So do not ever despise your birthright, yung pagkapanganay mo sa spiritual. Huwag mong i-despise yan dahil lang sa gain sa lupa, sa laman, sa sanglibutang ito. Basahin natin yan. Hebrews 12:23. Praise the Lord. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. See? Anong klaseng church? Anong klaseng general assembly? General assembly and church of what? Of the firstborn. Sino yung mga firstborn na yan? Which are written in heaven. Yan yung mga ligtas. Kasi nung nabubuhay pa sila, they did not despise their birthright. Iningatan nila. Even in the point of death, yes. Tingnan mo yung mga disciples. Tingnan mo si Paul. Sabi ni Paul, iyak na yung mga kongregasyon. Paul, wag ka na pumunta sa Rome. Merong vision. Merong dream na mamamatay ka doon. Paul, wag kang tumuloy doon, Paul. Anong sabi ni Paul? I am not only ready to be persecuted, but I am also ready to die. Hindi niya dinispise yung kanyang birth.
birthright kahit sa kamatayan. Samantalang ito si Esau, wala, dinispise niya because of he is now already in the point of death. Mali yun. Kaya sa buhay natin, kung meron man tayong pagsikapan sa lahat na hindi mawala sa atin ang kaligtasan. Praise the Lord! In majesty, He will come. Tuloy ang pagbalik ni Kristo. Postpone, canceled ang paghari ng dyablo. Cancel yan, hindi yan matuloy yung gusto niya maghari doon sa trono sa Diyos. Talo na siya, hindi na nga siya makapasok doon. Dito na naman siya gusto maghari, wala yan. Pakita yan ng Diyos na barbecuehin yan doon sa linaw sa kalayo. Wala magawa talaga yan. Kaya therefore, do not despise your birthright. Do not despise your salvation in exchange for your flesh. Huwag talaga mangyari yan. Huwag talaga pahintulutan yan. Ano pa? Maliban na firstborn tayo, pagligtas ka. Another term of firstborn, first fruit. Praise the Lord. Basa. Revelation 14 verse 4. Praise the Lord. These are the which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Yan. Kaya sa bibig natin mag-iingat tayo. Sinabi diyan, do all things without murmuring and disputing. Alisin natin sa ating vocabulary o buhay natin ang murmuring. Anong pagsubok sa buhay mo? Do not ever murmur. Huwag kang magmurmur. Gawin mo lahat ng bagay without murmuring and disputing. Yung nag-text sa akin, Pastor Chit, tulungan mo ako at i-pray mo ako dahil inaway ko yung doktor. Sabi ko, anong ginawa sa iyo? Gi-explain niya. Kasi nagbayad ako sa bahay ko, binigay ko sa kanya para siya magbigay doon sa may-ari ng bahay na pulis. Hindi man niya sinabi na nagbayad na ako. Napagalitan ako ng pulis. Kaya inaway ko siya, kaya siya man yung dahilan. Sabi ko, magpakumbaba ka lang. Praise the Lord. In-acknowledge naman ka ng doktor na nagbayad ka, nalimutan na siguro yan doon sa pulis. Solve na yan, wag mo na siyang awayin sa kaniyang pagkukulang, magpakumbaba ka. Ganon ang buhay natin. Praise the Lord. Kasi dito, without fault before God. Hindi basta-basta yan. Ikaw, makabitiw ka lang ng baso, labas ka agad yung word F. O kaya yung P. O kaya yung Y. Mga bad words yung malabas sa iyo. Ibig sabihin niya, nakakip pa sa puso mo ang karumihan. Nakakip pa sa puso mo ang produkto ni Satanas. Ihahatid ka talaga yan saan siya papunta. Kaya sa buhay natin, huwag mag-isi-isi. Maningkamot yung ka. Para sa imong kaluwasan, ayaw, abang may panahon pa. Noon, layo-layo ng ayuwa ha. Kahit anong mangyari. Kinig talaga ng Word of God. Bahala na. Ano bang sabihin ng kapwa, kasamahan mo, kung may napansin sila sa iyo, never mind. Basta ang focus mo doon sa Panginoon. Mahibaluan man na ba kung tao yung mong gisimba, kay magtukag laing lugar, hiwi-hiwi na po ka dito. Magtukag laing lugar, hiwi-hiwi na po. Pero kung Ginoo ang imong tuyo, bisag asa pa kay butang, straight ka. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Habang may pagkakataon pa.
Binigyan kayo ng, alam mo naman, di man lingid sa kalaman, day and night tayo dito nagsiservice. Praise the Lord. And doon sa mga hindi kayang pumunta dito, binigyan ng 3 times a week. Mabuti na lang meron na tayong live by the grace of God. At bakit? Anong sadya ng live? Para sa lockdown yan. Ngayon, bakit pinagpatuloy natin ang live? Dahil may mga membro tayo na sa abroad. Alam, mag-aeroplano yan dito, magpunta lang dito. Ngayon, magsakay din kayo. Radchit, di ko kasimba, mag-live ko. Kaasa man kang abroad dapit? Wa ko'y driver? Okay. Praise the Lord. Matingala. Tapos meron naman nag-text, Pastor Chit, hindi kami makasimba buong pamilya. Mag-live kami. Explanation na yun, the following chat. Kikalintura ming tanan. Sige, mag-live mo. Iampo tamo maayo mong tanan para next Sunday makasimba mo. Praise the Lord. Sige. Ikaw, pastor ka, be patient. Ayaw pag-init og ulo. Ha? Di kalintura lang? Di pa mo kalakaw? Di pa mo kakamang? Kung makakamang mo, anihin mo diri. Huwag mo kahinom doon sa babaeng nagdugo-dugo. Nung ikamang ngayon siya, para lang maggunitan niya ang sapot ni Jesus, tanawa na ayos siya. Kamo, naglingkura lang mo din ha. You see, mahuna sa atong kinabuhi. Maningkamot. Praise the Lord. Oh. Tapos maraming sumbong dito sa mga pastor, Chit, sige ito, ganito, ganyan. Tawag na naman ako doon. Hindi mo pwede pakinggan yung sumbong nila. Tawagan mo yung direct. Doon mo malaman lahat. Tawagan mo yung concern. Doon mo malaman lahat. Hindi kayo magbase ka doon sa mga sumbong-sumbong. Hindi nila alam yung sinumbong sa iyo, 5 pasa na. Mag-iba na yan. Tayo, tayo ng linya. Tapos sabihin ko dito, isang sentence. Pagdating doon, wala na. 2 words na lang yan magdating doon. Ay naku, napakahirap yung pinakaunang mahirap niya i-maintain na makarating kasi pag sa magmamadali-dali, mauning istorya, ayugig ko lang bawasi, okay niya, pagpasa, di mo na makopyatan na. So, huwag tayong maging marites. Praise the Lord. Ano yung marites? Nauso mo yung marites. Pati ang atong presidente, musulti na pong marites. Ay, kuanday, mare, onsay, latest. Unsa daw latest? Tanawa na. Di ka gusto bahaw kay latest yun. So, kaya, tayo, dapat without fault. Praise the Lord. Magsikap tayong lahat. Ngayon, ang asawa ko, nakikinig sa speech ni Brad Raul Bolfa. Nakinig din ako. Narinig ko man doon na namatay na raw si Brad Bar Bolfa. Tapos inimbitan nila si Brad Raul na speech. Yan yung kaibigan ko masyado sa Dumaguete nung na-assign pa ako. Tapos narinig ko sa testimony ni Brad Raul na nag-meet daw sila ni Bobby Neri sa Dumaguete. Hinanap ko si Bobby Neri. Ano bang pangalan ni Bobby Neri? Hanap ako, Robert Neri. Wala man. Yung pala, bishop na siya ngayon. Bishop na. Sige, type ko, bishop na. Lumabas yung profile niya. Chat agad ako. Tinawagan niya ako. Nag-usap kami sa habang panahon. Imagine that, kailan kami naghiwalay ni Bishop Bobby? Tagal na. Hindi na niya alam anong lahat. Sabi niya, Pastor Chit, may kayo ni taba nakakaroon. Kahit payat, makay ka sa una. Samantalang katong nakailas sa ako, miingon payatan na ni mo ron, Pastor Chit, may taba man ka sa una. Paano sila kabalo? Yun. Tapos siguro, kininto niya kay Sister Brenda. Nag-chat na naman si Sister Brenda sa akin.
Wow, ito yung mga niligtas ni Jesus Christ. Nag-usap kami kaya nag-voice record kami. Sabi niya, kumusta daw si Mami? Iko, layo ng ano, hindi, wala na silang alam. Kaya kinuwento ko na naman lahat. So, ano ang pinaka-importante sa buhay natin? Huwag tayong mawala sa kaligtasan. Praise the Lord! Doctorate na kasi si Bishop Bobby. 2 beses daw siya naging doktor. Doctorate, doctorate siya sa theology, doctorate din siya sa ministry. Kaya sabi niya, ang mga estudyante niya, meron na siyang mga Bible school ba yan? Ang mga estudyante niya, Amerikano, iba-ibang mga ano na. Sabi niya, hindi ako gifted sa preaching, teaching. Sabi ko, praise the Lord. Maayo kayo nagatudlo kag pulong sa Diyos. Praise the Lord. Niya. Nakuyawan po siya kay pag ingon na ako nga ang holy place na ana sa inani nga number. Nasyak siya. Praise the Lord. Sabi ko, ano ba kag Davao? Bisita ra gud diri para maghimamat jud ta. Magkuanta, mag-sharing ta sa gahom sa Diyos. See? Panahon pa yan ni pastor sa mga Gabra. Sabi ko, Lord, kung meron man tayong wish, magbulag-bulagay man ta, nga kita tanan, dito na ta magkita sa rapture. Praise the Lord! Yun ang pinaka-wish ko at ng bawat isa sa atin. Kaya, do not despise your birthright. Because this congregation or church is the congregation of the firstborn whose name are written in the book of life. Magsikap tayong lahat. Maningkamot ang matag usa. Be faithful unto death and you will receive the crown of life. Praise the Lord. Kaya merong mga vision na ang pagbalik na ni Jesus last Friday. May nag-comment, Pastor Chit, di ba nakalagay sa Bible kahit angel wala nakakaalam sa pagbalik ni Jesus? Sorry Pastor Chit sa mga comments ko ngayon. Sabi ko, i-disregard mo lang yan. Pagsubok yan sa atin. Baka merong matrap. Kahit any day, anytime, babalik si Jesus, importante, handa tayo. Ang importante niyan, lagi tayong handa. Praise the Lord! Hindi kayo pagsabi, last Friday of the month. Okay pa ito? Pwede pa ako mag-isi-isi. Huwag ka magpa-deceive sa sarili mo. Praise the Lord! Gamitin mo yung Word of God pangsagang sa lahat para salain lahat ng mga yung Word of God nga ginagamit pa nga ng masamang espiritu para i-deceive tayo. Yan pa kayang panaginip. Praise the Lord. Yan pa kayang vision, yan pa kayang prophecy. Kaya nga sinabi diyan sa Bible, time will come, all these gifts will cease. Mahinto ito. Kailan mahinto lahat ng gifts? Pag nandoon na tayo sa presensya ng Diyos. Praise the Lord. Kung baga pa, dito lang yan sa lupa habang wala pa tayo sa kanyang presensya. Pero pag nandoon na tayo sa kanyang presensya, balik lahat sa kanya ang gifts. And everything will be centralized sa kanya. Ganon po. Kaya let us be strong in the Lord. At pasalamat ako na nandito si Pastor Chabit. Ilang beses itong tumawag sa akin. Sabi ko, sige, may magsundo ngayon dyan. Maningkamot ka para makadungog ka sa pulong sa Diyos. Praise the Lord. So, lahat tayo maghanda sa second coming of our Lord Jesus. Not tomorrow, not by and by, karon. Tanaw na aksidente sa Cagayan. Mga ligo unta dito sa Balingasag. Mga opisyalis pa ang uban sa barangay. Daghang kay mga bata. 50 kabuok ang sakay sa 6-wheelers, kadang elf double tire. Siguro panaog na wadag brake. Tigto na bunggo sa mga bato. Natuwang ang sakyanan. On the spot, anim ang patay. Ngayon, umabot na ng 12. Hindi nila alam. In-interview yung pamilya. O sa may masulti mo. Di na ako madawat.
Pero naunsa na naman na dawato na lang nako. O, ano ibig sabihin niya? Hindi mo maiwasan yung mga gano'n na pangyayari. Kaya maghanda tayo. Praise the Lord. Another, naman. Saan yun? Malay-balay, bukid nun. Nanapod. Pick up. Ranger, pwedeng kapuha. Di, sulod dito sa ilalom sa naong sa truck. Naapoy patay. Kaya, therefore, sa buhay natin, let us be ready at all times. Do not despise your birthright. Praise the Lord! Magsitayo pong lahat.